Hello guys, magandang araw, and for today's chika, wala pa nga kaming isang linggo dito sa aming bagong bahay, nilagnat na nga itong si Patantan. So yung dapat mapacheck up namin si Patantan guys, kaso nakasalubong namin yung nag-aano ng yelo, i-deliver ng tube ice. So kailangan sa tindahan yun pag dalawa kami, close yung tindahan, so hindi kami madelibera ng ice tube. Kaya, tawa ko na lang nagpa-check up kay Patantan. So, ako dito na lang para maantay ko yung tube ice. Namamaga yung isang mata guys, kalataga. Habang naghihintay ako sa deliver ng tube ice guys, nag-aayos muna ako dito sa tindahan. Pero wala pang isang oras, mga nasa 10 minutes or 15 minutes lang guys, nakabalik na nga itong sila Patantan at ang papa niya galing sa check-up. So malapit lang kasi yung check-upan nila guys. So meron kaming pedya na pinagpapa-check-upan dito kay Patantan. So sa labasan lang siya, as in malapit lang. Nauna pa nga silang makabalik guys kaysa dun sa deliver ng tube ice. Dito nga guys, ni-explain na sa akin ng aking asawa yung mga iinumin na gamot ni Patantan. So bali 4 yung binigay sa kanya. Pero yung isa is vitamins, pangpasarap daw ng tulog ni Patantan and pangpalakas daw kumain, ganon. Kasi guys, ang payat ni Patantan siguro nasa lahi na rin talaga namin yung payat talaga. Kasi ako nung bata ko payat din naman ako, yung asawa ko payat din. So wala din talagang pagmamanahan ng taba sa amin. Kaya kayo dyan, kung mga payat yung anak nyo, wag nyo nang piliting tumaba, lalo na kung alam nyo namang walang pagmamanahan. So anyway guys, ayan na nga babalik na sa work itong aking asawa kasi break time niya lang ng 12. Malapit lang din kasi dito yung workplace ng asawa ko guys. Ito yung isa sa mga reason kung bakit ako pumayag na dito kami maghanap ng bahay sa lugar nila kaysa dun sa amin sa Santa Rosa dos para mas malapit siya sa work niya. So, balik tayo dito kay Patantan guys. So, ilang araw pa nga lang kami ritong nakatira sa aming bagong bahay, nagkasakit na nga itong si Patantan. Ganto pala ako guys, every time na magkakasakit si Patantan, yung temperature niya, lagi ko yung sinusulat. Tapos, ayan, yung mga gamot niya guys, isinusulat ko yan isa-isa, nakalagay yung time ng pag-inom niya, and kung ilang ml, and kung ilang araw. Yung temperature kasi ng mga anak natin guys is very important na maisusulat na atin. Kasi guys, kapag nagpa-check up tayo ay isa ito sa mga itinatanong ng doctors. Bago nyo pa sabihin yung mga pamahiin nyo sa paglipat ng bahay kaya nagkasakit yung anak ko, sasabihin ko lang sa inyo na ang reason po kung bakit siya nagkasakit kasi po namaga yung kanyang lalamunan. Nung Sunday kasi ng paglipat namin is nakailang kain siya ng Pudgy Bar na chocolate. So, which is matamis talaga yon and hindi siya uminom ng water. So, that's why guys kung bakit sumakit yung lalamunan niya and nag-start nga na mamaga. Isa din pala sa mga technique na ginagawa ko guys kapag may sakit si Patantan kasi alam naman natin na ang mga bata ay napakahirap pa inumin ng gamot, lalo na kung mapait. Si Patantan nga guys, kahit matamis, basta hindi niya bet yung lasa, ayaw niyang inumin. Pero napipilit naman siya kapag matamis. Pero kapag mapait talaga, as in, hindi niya kayang inumin, sinusuka niya. So, nasasayang lang. Kaya ako guys, ang ginagawa ko una kong tinitikman yung mga gamot na iinumin ni Patantan bago ko ibigay sa kanya. Once na natikman ko na mapait yung gamot ni Patantan guys, hindi ko na ipinapainom sa kanya. Kasi, alam nyo ba na napaka-importante kapag na-start na napainom ng gamot ang bata, tatapusin na natin. Lalo na kung antibiotic yung binigay ng doktor. So, ang antibiotic guys, napaka-importante niya na matapos kapag nasimulan na. Kasi once na itinigil nyo yun sa kalagitnaan, kasi sabi nyo magaling na yung anak nyo, okay na siguro yan, di na may lagnat, may chance na ma-immune yung anak nyo sa antibiotic and every time na magpapacheck up siya, hindi na effective sa kanya. Kaya ang mangyayari niyan guys, tataas ng tataas yung antibiotic na ibibigay ng doktor and pagpataas ng pataas, pamahal ng pamahal din yung antibiotic and
siguradong mas malakas yun. At ang mas pinaka nakakatakot na part guys, baka someday hindi na umepek yung antibiotic sa mga anak nyo. So meron akong nabasa kasi dati guys sa Facebook na yung anak niya pinakamataas na antibiotic na raw yung binigay, and apakamahal nun, thousands talaga yung price ng gamot, tapos ang nabili niya isang peraso lang or 2 peraso lang. So 'di ba nakakatakot yung ganun, kaya lagi nating uugaliing itapusin yung mga gamot ng anak natin. Kapag natikman nyo guys yung gamot ng mga anak nyo na mapait, so pumunta na lang kayo sa mga drugstore and magtanong kayo kung merong mas matamis nung brand or nung gamot na yon, para hindi na rin kayo mahirapan at lalong hindi na rin mahirapan yung mga anak nyo sa pag-inom ng gamot. So ayun guys, yun lang ang aking chika for today. Thank you for watching. Bye!